Okay, pakibati ang ating mga katabi. Good morning. Okay, kabilaan, good morning. Okay, tingala naman tayo sa taas. Can we say, good morning, Abba? Praise God. So, good morning again sa bawat isa. Welcome po sa ating pong TGIS. Two ministries that God or Jesus taught us. And it was very important. And even in the Bible, it was being backed up by Paul. Okay, so napaka-importante po ito, no? Na ito po yung ating pong ginagawa na every time we reach out other pastors, di ba? I hope mapapasin niyo po yan. We are collecting a mission fund for us to reach out at we have some pastors here na natulungan po natin and we are even making way. Now, there are only two ministries that was being mentioned in the Bible. The first one is what we call the Ministry of Reconciliation. Okay? And it was written in Luke chapter 8 verse 1 and it was being backed up by Paul in 2 Corinthians chapter 5 verse 18. Na kapag si Jesus po ay nagtutur, meron pong mga nagsusupport sa Kanya. Ay, although si Jesus ay Diyos, at siya po ang may-ari ng lahat ng mga bagay, tandaan po natin, He allow us to partner with Him. Okay? So malaking bagay po yan. Number 2 is what we call the ministry of giving. Ay, at alam nyo, napakaganda nito. In this verse, I hope napanood na po nyo yung, ano ba yung last season ng Chosen? Panoorin nyo po yung last season ng Chosen. Yung first episode, nandun po si Joanna. Hindi ko lang nalaman kung ano yung apelyido niya. Okay? Pero sabi po ng Biblia, Joanna Hero's business manager, Susana, and many others were contributing from their own resources. Kaya bakit na po? To support Jesus and His disciple for this great ministry. So imagine natin na nagpapadala po tayo ng mga tao. At the same time, siyempre, ay kailangan din po natin ng gastos. Malaki po ang gastos sa pag-abot ng mga tao. At isa yan sa pinaka-importante na mission na binigay sa atin ng Panginoon. And let us not miss this opportunity. Kasi malaking bagay po no, na lahat ng tao ay makarinig ng salita ng Diyos at napaka-importante po niya. Amen? Do you have your Bible, notebook, and pen? Paki-check nga po, paki-inspection. Dapat meron po yan, Bible, notebook, and pen. Sa mga first time po natin, if you do not have your Bible, no problem, but you can buy it online or even po sa mga bookstore. It is a great thing that we have our Bible, no? Because we are a Bible-believing church at napaka-importante po niyan. Amen? So, taas natin yung Bible natin and let us declare, I am a harvester, I am a disciple, and I am an equiper. Raise up your hands as I pray, Abba. We are so thankful for this morning. Again, bless us. We ask that you will not only motivate us, but rebuke us by your word. Empower us, correct us, discipline us. Allow us not only to be encouraged by your word, but we claim that you will give us guidance and direction. Especially for this new series na pag-uusapan po namin for this month of July. We claim blessings, promotion, increase, healing, and beyond what we expect. This is our prayer again, in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. And everyone say, Amen. Praise God. Okay, palakpakan po natin ang Panginoon. Come on, yung pinakamalakas sa palakpak para sa Panginoon. Amen and amen. Now, series po natin for this month is all about kingdom expansion. Say it again, kingdom expansion. In Matthew chapter 24, verse 3, one day po ang mga disciple ay lumapit kay Lord. And they were asking, Lord, tell us, what will be the sign of the end of the age? Alam niyo, commonly po ito. Naalala ko nung buhay pa po yung nanay ko, one time na ipasel niya po kami sa Luneta. Tapos meron pong isang lalaki puro na parang ermitanyo, o yung nakabestida na mahaba, tapos ang haba ng balbas. Tapos may placard. Ay, at that time po, yung karatula niya po ay, the end is near. Yung talaga namang magugulaw na talaga yung mundo. So kung di ko nagkakamali, nung iniisip ko po siya kahapon kung ano yung age ko, I think parang mga 8 or 9 years old ako at that time. So imagine niyo, ngayon, ilang taon na ako? 24. Grabe, ang tagal na nun. Okay, so iniisip ko, so sobrang tagal na ito, bakit hindi pa dumating si Jesus? Di ba? By the way, alam niyo po ba na ito pong tanong po na to, it was being asked ay 2,000 years. 2,000 taon na po itong tanong na to, and yet, hindi pa rin dumarating. Kakatapos lang po ng ating pong pandemic, ay nagkaroon po ng gera ngayon sa Ukraine and Russia. Ngayon, magkakaroon po ngayon ng gera sa Russia versus Russia. Okay? And siyempre, hindi tayo natutuwa sa mga ganyan. Yung ating pong dalawang bulkan dito ay pumutok.
Yung isa po ay nasa Legazpi, si Pastor ay taga Legazpi. Yung isa naman po ay dito po sa May Taal. So makikita po natin, no, grabe yung mga nangyayari. And a lot of people, every time na mayroon pong pumuputok na bulkan, ang iniisip natin ay babalik na si Lord. Yung iba naman, nung nagkaroon po ng pandemic, sabi nila, babalik na si Lord. Nung nagkaroon po ng gera sa Saudi, babalik na si Lord. Pero listen, no, bakit hindi bumabalik? Because a lot of people are very ignorant to the Word of God. Hindi nila alam kung ano yung bagay na sinasabi po ng Biblia sa pagbabalik po ng Panginoon. Napaka-importante na maintindihan po natin ano ang sign para si Jesus po ay bumalik. And by the way, in knowing these things, pagka ito po ay naintindihan po natin, it will never create fear. A lot of people, pag pinag-uusapan po ang pagbabalik ni Jesus, it only created fear. Bakit? Siyempre, ikaw ba naman, no, kung hanggang ngayon ay single ka pa rin, talaga naman matatakot ka. Lord, grabe, magpi-50, hindi pa ako nakakapag-asawa. Diba? So, minsan malaking takot yun sa mga tao. Yung iba, Lord, hindi pa ako nakakabili ng bahay, nasasakyan, hindi pa ako nakapunta sa ibang lugar, hindi ko pa naaabot yung pangarap ko. Usually, yung mga tao po na may mga selfish desire, ang nagkakaroon ng malaking fear, ay kung bakit pag pinag-uusapan po yung pagbabalik ng Diyos ay kinatatakutan natin at inaayawan natin. But for the believers, it will be an exciting day. Kaya lang, maganda ho na makita po natin ano ang sign. The first time I read my Bible, it was mga 1995, at nung nabasa ko po yung Bible ko, every time na nagkakaroon ng mga gera, mga sakuna, problema, lindol, matinding bagyo, alam nyo, hindi na ako natatakot. Kasi nakita ko na hindi pala ito ang magti-trigger sa pagbabalik ni Jesus. Okay? There is only one thing na binigay ni Jesus na sign sa kanya pong pagbabalik. At importante po na maintindihan po natin to. Hindi Diyos ang magde-decide sa pagbabalik ni Jesus. Pag naintindihan po natin to, alam nyo, that we have a part, I tell you, no, kung ikaw ay believer, tutulong ka. Kung ikaw naman ay unbeliever, you're going to delay it. So, let's see kung ano po ito. Again, makakita po kayo na maraming pong tao, naglalagay po yung mga placard, hindi lamang po sa Pilipinas, even sa ibang bansa. Last week, nung nagkaroon ng problema sa Russia, ay nakita natin sa balita, di ba? Talagang, hindi biro yun, ha? Yung mga mercenary, mga sabi nila, mga halangang kaluluwa ng mga yan. Tapos, gegerahin mo yung sarili mong bansa. Hindi ho biro po yan. At kung yan po ay mangyayari, malaking problema po talaga yan. And by the way, no, hindi ho pa pwedeng hindi apektado ang Pilipinas. Kasi ang Russia po ang isa sa nagsusupply po ng langis, especially po sa ating pong bansa. So let us pray na wag po ito mangyari. And by the way, ulitin ko po, hindi ito ang mga sign sa pagbabalik ni Jesus. So kung hindi lindol, hindi sakit, hindi COVID, hindi pagputok ng bulkan, hindi bagyo, ano ang sign ng pagbabalik ng Panginoon na binigay niya po sa atin? Okay? Now, there is only one thing that will be the great sign ng kanya pong pagbabalik. Ulitin ko po. Kaya importante na tayo po ay nagbabasa po ng Biblia. Alam niyo, if you're going to ask a lot of people, especially po ang mga Pilipino, we are considered the only Christian country in Asia. Totoo po yan, no? Pero nakakalungkot isipin, no, tayo lang po yung nag-iisang Kristiyanong bansa sa Asia, pero malaking porsyento po ng mga tao pagka sila po ay nagsisimba, wala silang Bible. Mahal nila ang Diyos, pero hindi nila mahal yung salita ng Diyos. Be reminded na hindi natin pa pwedeng i-separate ang salita at ang Diyos. In John chapter 1 verse 1, it is very clear that the Word is the Lord, and the Lord is the Word. The Word becomes a man, and He manifested Himself, and He lives among us. At nag-iisa lang po yan. Siya po ay si Jesus Christ. Now, in Matthew chapter 24, verse 14, it was being answered by Jesus Himself. Sabi niya, no, the good news about God's kingdom will be preached. Na kapag ang salita daw po ay naipangaral na raw po yan sa buong mundo, ay eto na raw po yung bagay na hinihintay natin. In all the world, ay to every nation, pakibasa po yung nasa baba, then, amen. Right? So the end will come. So hindi lindol. Pagsabi nga po ulit, hindi lindol. Hindi bagyo. Nung nagkaroon po ng, ano yan?
yung malakas na bagyo nangyari sa Leyte. Nung pumunta kami doon Ano yan? Yolanda. Ay, nung pumunta po kami doon, namit namin yung ilang mga kamag-anak, kinuwento nila sa amin, hindi daw talaga biro at nakakatakot. At ano yung karamihan po sa kala ay nagtago daw puro sa may palengke na sementado at nagkasya po sila sa loob po ng CR. Kasi yung CR lang po yung sementado. Ang problema daw po yung bubong. Talagang literally natanggal sa sobrang tindi. At nakita po natin, di ba, nagkalat ang napakaraming mga patay. They thought na yun na po ang katapusan. And yet nakita natin, hindi pa. Isang bagay lang ang binigay ng Panginoon, that will be a great sign sa kanya pong pagpabalik. Ang maipangaral po yung kanya pong kaharian. Now, hindi yung issue rito kung tatanggapin to ng tao o hindi. Not all people will definitely accept the message of the Bible. But the main issue is we need to preach this. Kailangan natin itong banggitin sa lahat ng tao, whether interesado sila o hindi. Why? Because this is a great assignment that was given to us and it must be done. I'm going to say it again, it must be done. Kailangan mangyari. Hindi pa pwedeng hindi. Amen. Now, ulitin ko. Dalawang klase po ng tao ay at the same time magkaibang reaksyon. Number one, if you are a believer, ay matutuwa ka pag ito ay naintindihan mo. At the same time, tutulong ka para mangyari ito. Kung mahal natin ng Panginoon, I tell you, dapat tumulong ka. Abutin natin lahat ng mga tao. Classmate natin, marketplace, pamilya, community, we need to preach the gospel to those people. Now, if you are a selfish person, I tell you, hindi mo ito gagawin. Naalala ko pa before, siguro that was mga 2001 o 2002. Meron akong isang dinidisciple, wala na po siya ngayon. Nung first time ko po itong sinare po sa kanya, alam nyo, ano siya, yung napaluha. As in talagang napaluha siya. So, I am expecting na dahil napaluha siya, excited siya. Sabi ko, so you feel? Tinatanong ko po siya. No? So, nararamdaman ba yung nararamdaman ko na dapat excited tayo na umabot ng mga tao para ang Panginoon ay bumalik na? Sabi niya po sa akin, Kuya, hindi. Naiiyak ako kasi natatakot ako kasi hanggang ngayon single pa rin ako. Imagine niyo po yung ganong klase ng ugali. Ayaw nang bumalik si Jesus kasi hanggang ngayon wala pa rin po siyang asawa. Kasi kung ganon ang ugali mo, mamaya kukunin ka na ng Lord. Kasi ikaw lang pala pumipigil. Hindi pa pwedeng maging selfish tayo. Nagkaintindihan pa ba tayo? Hindi pa pwede na yung pangarap natin ang pipigil dahil mas worth it pa rin ang pagbabalik ng Panginoon. Nung ako po ay nagka-COVID, by the way, nung nagka-COVID, isa po ako sa mga naging first victim po niyan. Noong una, hindi ako naniniwala doon Di ba, minsan, ganun tayo mga Pilipino, wala yan. Kasi alam nyo, hindi kami lumalabas ng bahay. Ang problema, siyempre, kailangan natin kumain. So, hindi kami lumalabas, pero yung kasama namin namamalengke. Hindi namin nabantayan ng isa sa napalengke, may COVID. So napansin ko, matitibay yung mga baga nila, inuubo. Siyempre, sabay-sabay kami kumakain. Hanggang dumating, nagmanifest sa akin, nawalan ako ng boses almost 1 month. After po noon, na ospital. If I'm not mistaken, that was Sunday. Nakapag-preach pa ba ako noon? Parang hindi, no? Hindi ako nakapag-preach noon. Tapos sa ospital. Imagine niyo na nasa ospital ako ng alas 6 ng umaga, nakapasok ako 11 ng gabi. Hindi biro. At alam nyo, noong time po noon, excited ako. Excited talaga ako. Kasi meron akong pangarap talaga na magkita kami ni Jesus. Kasi tatanungin ko siya, kung bakit niya pinatay nanay ko. Huwag kayong magala, wala akong sama ng loob kay Jesus. Pero siyempre, may tanong ako, 11 years old ako at that time. Excited ako. Siguro nakahalata si Jesus na mag-uusap kami. So, kinancel niya po yung hindi niya pinirmahan yung aking appointment. So, gumaling pa. Pero, napakalaking gastos. So, totoo po ang COVID. Amen? At marami pa po, by the way, no? Isa sa pinakamatinding prophecy po sa Bible na mga inaabangan po natin ay marami pong mga klase po ng sakit na maglilitaw in the future na hindi kayang solusyonan ng gamot. Kaya po tayo nagko-communion. Listen, kung hindi kayo nakakapag-communion, ang laki ng problema nyo. Pero kung may pera ka, pwede naman yan sa gamot, doktor. Pero ang pinakamabisa sa lahat is communion. Can you say it again? Communion. Now, finishing the task of the Great Commission is what? Inevitable. The only question is, which generation will have the privilege of doing it? Ito po ay privilege na binigay sa atin ng Diyos.
At kailangan, kung ito po ay privilege, we are one of the most excited person on earth, okay, na ito po ay mangyari at dapat mangyari po ito sa panahon po natin. Okay? Naniniwala po ako na tayo po ay nasa last generation. Ang isang generation po ay 40 years. Pag chinek nyo po ang calendar po natin, hindi po totoo yung ating pong kalendaryo. Ang ating pong kalendaryo po ay Gregorian calendar. Taon po ay 2023. But the most accurate calendar po is the Jewish calendar. Amen? So we are still praying and helping. So kung kukumputin po natin yung tamang computation, ang totoo, wala po tayong 2023. So kumputin na lang nyo, no? Ano pa pinakataon natin ngayon sa calendar? Pag-check nga, 15, I think parang 1582 o something ganyan. Paki-check na lang po nyo sa internet. Okay? So napaka-importante po na makita natin that in the last day, it is a privilege na binigay sa atin ng Lord for us to reach out other people. Hindi pa pwede na hindi po natin ito gagawin. Why? Kasi mamamatay tayo. Walang tao na nakaiwas sa kamatayan. Meron pong taong kayang umiwas sa sakit. May gamot, may doktor. Hindi ho biro. Noong time po na nasa ospital ako, hindi ho biro. Talagang humanap po kami ng gamot. Buti nila, may contact po kami pastor na yung kanya pong kapatid ay meron pong ospital. Amen? At nabentahan po kami. At napakamahal talaga ng isang gamot. 6 vial yung aking in-inject po sa akin. At talagang hindi ho biro. Hindi ko talaga makakalimutan si Alan. Ito ba si Alan? Sa Alan? Alan, tayo ka. Kapatid po yan ni Pastor Jeremiah. Isa po yan sa mga disciple ko. Merong in-inject sa akin yan. Talagang pumuputok yung aking mga ugat. Tapos sinanong ko sa kanya, talaga ba masakit to? Yung pala nakalimutan niyang ilagay yung una, yung anesthesia. Okay? So doon ko naintindihan na talagang meron siyang galit sa akin. Nakaganti siya ng ilang 45 minutes po yun, parang pumuputok yung ugat mo sa buong katawan. Sa grabe. So again, let us finish the task. In Matthew chapter 10, verse 7, God said, "Go and announce to them that the kingdom of God is near." This is the very message of Jesus given to the disciple during his time. At ito rin po ay binibigay po sa ating lahat ngayong oras na ito. Mamaya pagka uwi mo, ay may mga makikita kang mga tao. Either sa marketplace, sa campuses, sa community, you need to announce the kingdom of God to those people. Kanina, I was chatting to Janice. Sabi sa akin, Kuya, okay, yung taxi driver na kausap ko ay sinaran ko ng gospel. That's good. Diba, parang misa ka lang naman, ba't hindi mo kunin yung pagkakataon to share the gospel? Ulitin ko, ay hindi na po issue rito kung tatanggapin nila o hindi. Ang pinaka-importante sa lahat, nagawa natin yung ating pong trabaho. Amen. Hindi ho lahat ng ahente ay nakakabenta. Pero may mga ahente po na hindi sumusuko. Minsan nga, merong ahente na talagang ginawa na po talaga lahat ng paraan at the end, hindi bumili. Pero pag lumilipas po yung buwan, minsan naaalala sila, binabalikan po sila. It only means one thing, na hindi nasayang yung mga bagay na kala pong mga ginagawa. So what is the difference between the kingdom of heaven and the kingdom of God? Para mas klaro po sa atin. The kingdom of heaven is an actual country. Diyan po nakatira ang Diyos. By the way, there's no record in the Bible na pag namatay ang tao, ay titira ka sa kingdom of heaven. Wala ho. You know why? Because on the latter part, gigibain ng Panginoon ang langit at ang lupa. Gugunawin niya po itong planet. Pag ginunaw niya po yung planet po natin, He will create again a new heaven and a new earth. So ang tanong, bakit gagawa uli siya ng new earth? Kasi hindi tayo titira ng langit. Ibabalik niya po uli tayo sa lupa. Kailangan maulit o mangyari yung original na design na ginawa niya po kay Adam and Eve. Kaya kung kayo po ay may pangarap na pumunta ng langit at magkaroon ng pakpak, sabi mo, pasensya na, hindi yan mangyayari. Naalala ko dati nung bata ko, sabi lang mo, pag namatay ka, anak, isang araw magiging anghel ka. Nung nabasa ko yung Bible ko, sabi ko, ang bihira, naloko ko na nanay ko. Kaya kung may nagsasabi po sa iyo na isang araw magiging anghel ka, that's not true. Even ang mga bata, pag namamatay po sila, hindi sila magiging anghel. Klaro po ba yan? Gagawa ang Lord ng panibagong earth, at ilalagay niyo po uli rin ng tao.
Kay itutuloy niya po yung original plan po niya kay Adam and Eve. That's it. Clear? Okay. Second, the kingdom of God is actually an influence. We also call it what? A culture. So pag pinaririnig niyo po ang salita pong kingdom of God, ay God's intention is very simple. Na lahat po tayo ay magkaroon ng kaisipan ng katulad ng sa Diyos. Imagine kung lahat ng tao ay merong kaisipan ng katulad dun sa Diyos, walang krimen, walang magnanakaw, walang gagawa ng mali. You know why? Kasi lahat tayo gusto natin ng maayos na buhay. If I'm not mistaken, parang Batanes ba yun? Kay Batanes lang yata ang, sa Pilipinas po yun, kay, na ang nag-iisang lugar na may tindahan na walang bantay. Tapos pwede kang maghulog ng pambayad mo at pwede ka rin kumuha ng sukle. Sana, mangyari yon. Subukan mo yan dito sa Pilipinas, magtayo ka ng sari-sari store. Hindi lang sukle. Lahat ng laman ng tindahan mo, ubos. Okay? At meron yung take note. Salamat po. I mean, that will be a great problem. That's why God wanted every one of us to be influenced by His kingdom. Kaya po si Jesus, yung siya po ay bumaba rito sa lupa, He wanted to influence a lot of people to become like Him. By the way, si Jesus po ay tinatawag na a good shepherd. Ang salita pong good ay nangangahulugan po na mabuti at hindi po mabait. Pagsabi nga po ulit, mabuti. Although si Jesus ay alam po natin na siya po ay mabait, pero mas prepared ng Diyos na siya po ay tawagin na mabuti. The word kingdom was mentioned 162 times in the Bible. At very crucial na maintindihan po natin kasi ito yung reason kung bakit ang tao ay kailangan lumapit sa harapan ng Diyos. Pag tayo po ay lumalapit po sa harapan ng Panginoon, the main goal is not only to go to heaven. Be reminded, not to go to heaven. But to experience the kingdom of God. Even Jesus ay nagbigay po siya ng prayer pattern sa mga disciple when one of the disciple asked Him, Lord, can you teach us how to pray? At alam nyo, ang ganda ng sabi niya. When you pray like this, Abba Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Dumating nawa dito yung kaharian. Mangyari po yung kalooban mo dito sa lupa, gaya ng sa langit. Ibig sabihin, God wanted every one of us na kahit dito po tayo sa lupa, pwede po nating maranasan ang kaharian ng Diyos. Luke chapter 4 verse 43, the Bible says, I must preach the kingdom of God to other cities also, because for this purpose I have been sent. Hindi po bumaba si Jesus sa lupa para magpagaling. Hindi po siya napunta po rito para i-comfort ang mga tao. The main reason is very simple, to preach the kingdom. And once na maintindihan po natin itong kingdom message, automatically we are going to experience God's promises. Magkakaroon ng malaking pagbabago sa buhay po natin. Hindi pa pwedeng hindi mabago ang buhay ng tao. Alam nyo, minsan may nagsasabi po nito, alam mo, magbago ka nga ng buhay mo. Listen, the more niya po sasabihin ng isang tao na magbago ng buhay, hindi yan magbabago, mang-aasar lalo yan. Because there's no record in the Bible na ang Diyos ay nag-uutos sa tao na magbago ng buhay. Walang record. Sabi mo sa tabi mo, buti na lang. Kasi mahihirapan tayo. Buti na lang. Walang utos na magbago tayo ng buhay. Why? Kasi kung uutusan tayo magbago ng buhay, listen, hindi natin yung gusto. Nakita na ba kayo ng bata, anak, maligo ka, ayaw. Si Lucas, he loves swimming, but he hate taking a bath. Totoo lang yan, gustong-gusto ni Lucas na siya po ay nagsuswimming. Pero pag siya po ay paliliguan na ayaw niya. Nung una nagtataka kami, parehas naman tubig. Di ba? What is the purpose? To preach the kingdom. Say it again, preach the kingdom. Listen, Jesus' first message was also His last message. Yung unang mensahe po niya is also the last message. And it was being passed on to Him by His very cousin, by the name of John the Baptist. Written in Mark chapter 1, sabi po niya, Jesus came preaching the gospel of the kingdom. That is the first message. Pagdating po sa book of Acts, si Jesus po ay, di ba, pinatay. Tapos nabuhay. Bago po siya umakyat po ng langit, sabi po ng Biblia, during the 40 days, He appeared
to the apostle from the time to time, and he talked to them about the kingdom of God. 40 days. Actually, siguro nagtataka kayo, bakit ang Katoliko merong 40 days? Dito po lang kinuha. Kaya lang, ang pagkakaiba, si Jesus bubuhay. Okay? Sa Catholic, pagka nag-celebrate po sila ng 40 days, patay na po talaga yung tao. Pero biblically, si Jesus po ay talagang nabuhay po siya. Amen. Okay? Kaya po merong 40 days. Ano ang ginawa ni Jesus for 40 days? Simple lang. He talked to them about the kingdom. Nakita niyo po ba yan, kumbaga sa sulat, tapos na po yung mensahe, humahabol pa. Ano pong tawag natin yan? PS. Alam niyo meaning ng PS? Pahabol sulat. Diba parang, tapos na yung mensahe, meron pang hinahabol. Bakit? Kasi binibigyan ng emphasis yung isang bagay. Can we say it again? Kingdom of God. Now, gaano ka-importante sa atin ang kaharian ng Diyos? Okay? Pag ito po ay naintindihan po natin, I tell you, it will create something in your life. Usually, dito po nagkakaroon ng tinatawag po natin change life. Isa sa pinakamahirap mabago sa isang tao po ay yung ugali. For example, pagmumura. Nakita na ba kayo ng tao na yung pagmumura ay parang part ng kanyang salita, para bang period yan? Tuwing magtatapos magsalita, kaya yung pinakadulo, magmumura yan, tapos considered period. Hindi mo pa pwedeng sabihin yung tao na yan na, oy, itigil mo yung pagbubura mo. Maniwala po kayo, hindi niya kakayanin. Una, walang utos sa Bible na itigil ang pagmumura. Walang utos sa Bible na itigil kay ang anumang klase ng bagay na hindi maganda sa buhay ng isang tao. Wala ho. Napakasimple ng utos sa atin ng Panginoon at dapat naintindihan po natin yan. Okay? Now, the kingdom is not about the religion. Christianity is a religion. Ang Christianity po, katumbas na rin po yan ng Muslim, ng Hinduism, ng Buddhism. Kahit anong gawin po natin, Christianity is considered a religion. That's why kung kayo ay mag-share ng gospel sa mga Muslim, sa Buddhist, sa Hinduism, nung pumunta kami ng Thailand, ay binigyan po kami ng warning nung guide namin. Never mention Jesus. Thailand ba yan? Thailand, diba? Sa Thailand, huwag nyo pong babanggitin ang pangalan ni Jesus. Pwede po kayong makulong. Okay? Kaya alam nyo, pag lalabas po kayo ng bansa, merong mga orientation. Hindi pa pwede yung style mo dito, kayo tapos dadali mo sa ibang bansa. Diba? Kaya kung dito, sanay kang hindi maligo, pupunta ka sa ibang bansa, bawal yun. Nakukuha niyo po ba yun? May sarili silang kultura. Amen? Na ikaw yung mag-a-adjust, hindi sila yung mag-a-adjust sa atin. Kaya minsan nakihirapan tayo every time we share the gospel to other people, we keep on insisting tanggapin si Jesus. But Jesus himself, in Matthew chapter 6 verse 33, he never promote himself. He is promoting one thing. He is promoting what? Kingdom. Seek first the kingdom and His righteousness. Walang sinabing seek me, but seek first the kingdom. So dapat ang mensahe po natin klaro. Why? Because the moment we bring the message of the kingdom to other people, automatically included doon si Jesus. Kaya lang dapat alam po natin yung pinaka-mensahe. Now, in the Bible, bihira nyo po mababasa directly yung tinatawag natin kingdom of God. Kasi ito po yung usually po naman nakasulat. Ay, sometimes it is considered kingdom of God, kingdom of heaven, kingdom of their Father, kingdom of the Son, kingdom of Christ, kingdom of Christ may S, kay the kingdom of light. Man, pero automatically, lahat po yan pertains to only one thing, God's kingdom. Nakuha niyo po ba yan? Kasi baka mamaya ay makita niyo po yan. Bakit hindi ko yata nababasa? Bakit dito ang nakasulat ay kingdom of heaven? Kasi iisa lang po yan. Clear po ba yan? Okay? Let us continue. In Matthew chapter 6 verse 33, God said, "But seek first the kingdom." Can everyone read? Ay, sabay-sabay po tayo. Basa. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to Amen. you. Sino po nagsasalita dito? Si Jesus. Kaya hindi niya pinopromote yung kanyang sarili. Ibig sabihin, ibig sa mga pastors, if you wanted to share the kingdom message, you don't need to include Jesus. Pagka kayo ay nakapag-iusap sa Muslim, hindi lang kayo tatanggapin. Banggitin mo pangalan ni Jesus, hindi kayo tatanggapin. Pumunta po kayo sa Buddhist, hindi kayo tatanggapin. Pero once we mention the kingdom, I tell you, people will become interested. Kaya ibig si Jesus, hindi niya sinabi na, hanapin niyo ko.
By the way, even sa Bible, ay very clear na si Jesus po ay pintuan. Siya po ay gate. Ang pintuan ay only access. Dadaan lang tayo. Okay? The main goal ay makapasok sa loob. Okay? Ang tanong ngayon is, ano ba yung bagay na gusto ng Lord na maintindihan natin when He wanted us to enter God's kingdom? Okay, ano ba ang meron dito para mas maintindihan po natin? Because the moment na ito ay maging clear po sa bawat isa po sa atin, I tell you, you are going to experience great things. Amen. Hindi ho to biro. Napaka-importante na makita po natin to. Now, there are some words po dyan na binigyan ko po ng highlights. Yung salita pong all. Say it again, all. Second, yung salita pong things. Say it again, things. Ay, at yung last, yung sinasabi pong added. Say it again, added. Now, ano po yung mga bagay po na yan? Tignan po natin mabuti. Dito mo tayo. Two important instructions of Jesus to His disciple. Number one, okay, our first instruction from Jesus is what? To seek His kingdom. Hanapin. So, ang hinahanap po natin ay kaharian at hindi Diyos. Amen. Ang tanong, bakit hindi niya binanggit na hanapin ng Diyos? Because it was being said already in the book of Psalms 2 times. Minention po yan ni David. Sabi niya, no one is interested to God. Walang taong interesado sa Diyos. Pagka kayo po ay pupunta ng mall, hindi kayo interesado sa may-ari. Diba? Interesado kayo doon sa lugar na pupuntahan. Ay, isa raw po sa pinakamagandang lugar na mga pasyalan daw po ay Bahamas. Pag pupunta po kayo ng Bahamas, hindi ka interesado kung sino yung mayor doon, okay, governor, sino yung prime minister, o kung sino yung presidente. Not your concern. Ang main concern mo, mapuntahan. Pag nasa ibang bansa naman po, gusto na pumunta sa Pilipinas, Boracay, they are not interested kung sino po yung ating pong presidente. They are only interested na mapuntahan po ang Boracay. Matalino ang Diyos. Alam ng Diyos na ang tao hindi interesado sa Kanya. Kaya ang una niyang pinopromote ay yung bagay na pwedeng makinabang ang tao. And we call it what? Kingdom. Say it again, kingdom. Now, walang kaalam-alam ang mga tao that the moment a person enter into the kingdom, doon na magsisimula kapag ang isang tao po ay interesado. Why? Because you have there's no other way or access rather than Jesus. So pag ang tao po ngayon ay interesado na sa kaharian ng Diyos, ito na yan, dito nyo ngayon i-introduce si Jesus. Kasi siya po ay door. Siya po ay gate. Nakuha niyo po ba yan? Kaya one verse na binanggit po niya sa atin is this, written in John chapter 14 verse 6. No one comes to the Father but by me. In other words, okay, ang ating final destination hindi si Jesus. Ang final destination natin is the kingdom. Kaya lang, para ka makapunta ron, dadaan ka talaga sa gate. So don't promote the gate. Promote the kingdom. Sino rito, pag nakapunta kayo ng mall, kinukwento mo yung pintuan, alam mo, grabe, pag nakapunta ka ng MOA, pintuan pa lang. Hello? Sino rito, pag meron kayong pinupuntahan lugar, talaga naman yung pintuan ay proud na proud kang ipagmalaki. Wala pa ako nabaitaan. Nung pumunta po kami ng Singapore, ay meron purong mall na 24 hours. Ang may-ari po noon, mga Indiano. Sino nakapunta na kayo doon? Ay, di ba sa mga SM, pag pumunta po kayo dyan, di ba yung pintuan pagka binuksan yan? Yung lamig, di ba grabe yung lamig. Sa Singapore, pag pumunta kayo, hindi ka tataga sa pintuan. Kasi nanununtok po yung lamig ng aircon. Kasi amoy Indiano. Kasi talagang amoy. Pag nandun ka ho, ang iniiwasan doon ikaw, kasi ang amoy daw natin maalat. Wala silang kaalam-alam, iniiwasan natin sila. Pag pumunta po kayo ng Singapore, sasakay po kayo yung pinaka-MRT, okay? At meron pong, what we call that, yung Indiano sa harapan mo. Nakataas ang kamay nun. Okay? Tapos nagtaas ka ng kamay, hindi ka pwede magtakip ng ilong. Pwede ka nila ipapulis. Kasi iniinsulto mo sila. Ang main issue lang kasi ganito, pumunta ka sa bansa namin, magtiis ka. Kaya nung nandun kami, tiis-tiis kami. Di ba? Alam nyo ginawa namin? Naglagay kami ng ointment sa ilong. Okay? Ang problema, iba pala yung amoy nun, tapos yung ointment pag naghalo, mas matindi. Amen?
Sa Pilipinas, diba, pag tayo ay bumibili sa mga mall, sa Divisoria, pwede tayong tumawad. Diba? Nasubukan yung mga Pilipino, nakatawad na, tatawad uli. Sa Singapore, isang beses ka nang tatawad. Pangalawang tawad mo, bibili mo na o hindi, ipapupulis ka na nila. Ganun sila. Nakukuha niyo po ba yan? It is the same thing with this. Right? The Bible is always promoting all about the kingdom. Second thing, Jesus tell us to make the kingdom first. So why seek and why put the kingdom of God first? Ano bang meron dito? So tingnan po natin mabuti. Ano ang meron po dyan? Okay? Analyze this. That the Great Commission was given to us and we need to finish this task. Kailangan po natin itong tapusin. Kailangan po natin itong gawin. Hindi pa pwedeng hindi. Natatapusin po natin to. In Matthew chapter 23, ito po yung huling tagubili ng Panginoon. Sabi po niya, go and make disciples of all the nations, baptizing them, teaching them to observe all the things I have commanded you. So meron po siyang huling bilin. Ituro na maobserbahan lahat ng mga bagay na inutos ko. At isa po sa mga binigyan po niyo ng diin ay maunawaan ng mga tao yung kanya pong kaharian. Be reminded that Jesus is not a prophet. He is a king. Hindi pa pwedeng tatanggapin po natin siya bilang Panginoon or ano lang, tagapagligtas at hindi Panginoon. Once you accept Him, dapat kabuuan. Once we surrender our life to the Lord, dapat meron tayong maipagmamalaki sa ibang tao na kapag natanggap natin ang isang bagay, that there is something in it. Hindi pa pwedeng kulang. Dapat makita natin, it must be complete. Say it again, complete. Okay? Another thing, we are called to work God's kingdom business. So, why do we need to preach the gospel? Bakit kailangan natin ikalat yung mensahe po ng mabuting balita? Una po sa lahat, no, ay God wanted every one of us to understand business. At the age of 12, sabi ni Jesus sa atin, I must be on my Father's business. And this is also our concern. Dapat maintindihan po natin that it must be passed on to a lot of people. Every time na pinapasa po natin ito sa ibang tao, naiintindihan po natin na ito talaga ay napaka-importante. Okay? Now, we need to understand the product. Some people, they do not understand their product. Minsan may mga tao na nagsisimba, pag tinanong mo, bakit ka nagsisimba? Kasi gusto kong, kung mamamatay ako, gusto kong pumunta ng langit. Listen, if you're going to read your Bible, uulitin ko, no promise that you will go to heaven. Yung nakapako po sa krus, is remember, yung magnanakaw na nakapako sa krus? Hindi sinabi ng Panginoon, you will be with me in heaven. Ang sabi ng Lord, you will be with me in paradise. Okay? Ang heaven po at ang paradise magkaiba. The heaven is God's throne. Walang po pwede ron. Siya lang. Kaya meron po tatlong level of heaven. The first heaven, second, and third. Very obvious, di ba? Kaya tatlo po yan. Ano yung una? First. Ano po yung second? Second. At yung third? Third heaven. Amen? The first heaven ay ito po nakikita po natin. Second heaven, yan po yung Milky Way. Third heaven, wala pa po nakapunta ron. Pero may nagsabi ng isang tao sa Biblia at hindi natin sure kung sino. Possible si Paul. Amen. Pero walang titira doon. Kaya kung nangangarap kang pumunta ng langit, kaya ka nagsisimba, sorry, hindi ka pa pwede doon. Kasi yun po ay domain ng Diyos. That's why the title of God is very simple. He is King of Kings. Ang mga hari ho, pag sila ay sumasakop ng mga bansa, sila lang po ang hari doon. Pag sinakop na pula yung isang bansa, nilalagay lang yung kanyang anak. Ang tawag po sa anak nila ay prince. Pag ilalagay na puro sa sinakop na isang bansa, ginagawa po lang hari. Kaya that person becomes a king, the prince, yung anak, nagiging king. Tuwing yung hari po na yon, sa sinakop na bansa ay babalik sa kanya pong bansa. Tinatanggalan po siya ng title na king. Siya po uli ay prince. Nakuha niyo po ba yan? Are you getting my point? Okay? Pag pinapadala sa isang lugar, listen, ulitin ko po he becomes a king. Pag uuwi na po yung uli sa bayan niya, ano ulit tawag sa kanya? Prince. Dinedemote ba siya? Hindi ho. We call it protocol. Set again, protocol. So, number one is understand the product. Ano po yung product po natin? Dalawa po yan. King Jesus and His kingdom.
Now, it is considered one. The moment you promote God's kingdom, automatically, nandiyan si Jesus. Sino rito nakapunta na kayo sa isang lugar na walang pintuan at walang gate? Sample lang ko po kayo, ang mall. Ang mall po, merong pintuan. Lagi kang papasok doon. At mapapansin niyo po, diba, lagi may guard. Nakapunta na ba kayo ng Boracay? Alam niyo po ba na ang Boracay ay meron po yung gate sa airport? Diba? Pagbaba niyo po ron, okay? Tapos meron pang main exit, diba? Kasi sasakay ka pa yan eh. Meron po yung mga entrance, etc. Yung po yung kinukonsider. Dadaan at dadaan ka. But you don't stay on the gate. Amen? Nakakita na ba kayo ng bata na tuwan-tuwa sa eroplano? Diba may mga ganun, diba? Yung tuwan-tuwa sa eroplano. Usually, pag nakita ng eroplano niya, yayakapin niya yung katawan ng eroplano. But, yung bata, hindi po siya mag-i-stay sa pintuan ng eroplano. Gusto niyang makita yung loob. Na sino rito gusto niyang makita yung loob ng kingdom? That is very important. Kaya ang Panginoon, sabi ng Lord, hindi pa pwede ang interest mo ako. Dapat ang interest mo, ano yung pinopromote ko. Okay? Pag naintindihan po natin, you are going to become more excited. In Acts chapter 28, verse 30 to 31, for 2 years, Paul lived in Rome, boldly proclaiming the kingdom of God and teaching about the Lord Jesus Christ as a king. So imagine po, 2 taon, bakit ito ang mensahe ng Jesus, ni Paul? Because he was giving a clear emphasis. Gusto po niyang ipakita sa atin kung gaano ka-importante yung kingdom. Napansin niyo po ba rito? By the way, no, ang Bible po ay precise. Perfect ang pagkakagawa po ng Bible. Walang question dito. Napansin niyo po ba rito, ang una niyang pinoclaim ay kingdom of God. At secondary lang yung teaching about Jesus. Bakit? Kasi pintuan siya. Access. Ang pinaka-main product is what? The kingdom. Say it again, kingdom. Amen. Malapit na naman po ang pasukan. Kahit gaano kaganda ang entrada ng mga eskwelahan, gusto pa rin nating makita yung loob ng eskwelahan. Pag tayo po ay pumapasok sa relasyon, ay, minsan siyempre ang basis natin, gusto natin ano ba yung isura ng tao, di ba? Basis natin yun eh. Pero gusto natin makilala yung kaloob-looban ng tao. At nadi-discover mo, minsan magkaiba yung muka sa ugali. Nasubukan na ba niyo minsan? Nakita na ba kayo ng tao yung muka ay maamo, pero sa loob ay parang leon? Diba? Gaano karami nakapag-asawa, kaya yan ang problema. Ang pinakasalan ko, tupa. Bakit naging hayop? Ay, naging leon. May nakakausap ako ganyan eh. Bakit ganon? Nung pinakasalan kita ang tahimik mo, bakit ngayon iba ka? Ano sagot nila? Secret. Kaya nga, hindi pa pwede pa nag-aasawa ang tinitignan, laging pintuan. Huwag yung titignan ng itsura. Tignan nyo yung panloob. Pagsabi nga uli, panloob. Bakit? Yung itsura kasi na-deform. Di ba? Nakita na ba kayo nung dalaga palang cute, nung tumanda na iba na, kailangan na mag-makeup na napaka-makakapal. Ano ka bang panatutulog yan? Ang kapal ng makeup niyan. Hindi ho. Pero ang ugali, yun ang pinaka-main concern natin. Sa mag-aasawa, 23 years na po kaming mag-asawa, marami pa rin kami mga bagay na hindi gusto sa aming ugali. Wala na kaming choice, magtanggapan na lang. Kaya sa mga may asawa rito, isa lang magsasabi ko sa inyo, magdusa kayo. Okay? Magmahalan, nandyan na yan. Kailangan mo ng panindigan yan. So what does the kingdom of God offers? So dito po tayo. Listen. Ano ang ino-offer ng kingdom? So for us to understand the kingdom of God, dapat maintindihan po natin, ano ba ang ino-offer ng kingdom? Ano bang meron dito? Ulitin ko po. Okay, 3 words highlighted. All. Say it again, all. Second, things. And added. Now, ano po yung mga bagay na ino-offer po sa atin? Ito po yan. What does all these things covers? Ano ba ang meron po dyan? Ito po yan. Matthew chapter 6, verse 25 to 28. The Bible says, therefore I say unto you, do not worry about your life. So any person pala na nag-aalala sa kanya pong buhay, merong gustong i-offer ang Panginoon. 3 bagay po ang nagbibigay ng alalayan sa atin. Number 1, food o yung eat, drink, and clothing. Diba?
That is very common. Yung clothing po, pasok na po dyan yung shelter. Very common. Sa amin po tatlong magkakapatid, ako lang ang hindi nakatapos sa pag-aaral. By the way, nandito po yung dalawa kong pinsan. At si Ateneo ba yan? Ay, mga pinsan ko yan. Okay? Na-witness nila kung gaano ako kabait nung bata ko. Alam nila kung gaano ko pinasakit yung ulo ng aking puntiyahin. Nanay nila yon. Okay? Yung nanay nila at ang tatay ko po ay magkapatid. Okay? At alam nyo, hindi biro nung bata ko. That's why, alam nyo, minsan, ang hirap na parang, pag kilala mo yung isang tao, hindi ko lang kung ano nasa isipan ng dalawa na to, nung nabaitaan naging pastor ako. Tumaas ba kilay? As in, tinaas yung kilay ng pagganon? Ay, Sir Ruel, naging pastor. Parang ang hirap. Lalo na kung kilala mo. Yung mga classmate ko sa, what you call that, sa Southeastern College, diba, kinukwento ko sa inyo, si Jong Hilario, classmate ko po yan, kapitbahay rin namin yan. Nung nabaitaan naging pastor ako, Ruel, baita ko, pastor ka daw. Para ang hirap tanggapin kasi nga kilala ka nila eh. Nakuha niyo po ba yan? Pag kilala ka ng mga tao, ang hirap. Amen? Naalala ko nung bata pa ako, no, ay si Ate Nem ang nagbibigay sa akin ng pera yan pag manonood ng sine. Naalala niyo, Ate Nem? O Robel, Makati Cinema Square. Okay? O gusto mo manood ng sine, o manood ka. O. Nung tumanda ko, doon ko lang naisip, bakit ako binibigyan ng pera? Para makapagpahinga yung nanay niya sa akin. Kasi, pag nandun ako, medyo sakit ako ng ulo eh. Diba? So, the only way para makapag-day off yung nanay niya, o sige, in other words, lumayas ka muna, manood ka muna, mampasyal ka, umuwi ka pag magpapahinga na lahat. Okay? In other words po, eto naging problema, hindi ako nakatapos ng pag-aaral. By the way, no, hindi ako bobo. Maganda po grades ko. The reason kung bakit hindi ako nakatapos ng pag-aaral, dahil gayet ako sa tatay ko. Yun lang. Nagrebelde ako, kasi ang reason ko, kung hindi ka nag-abroad, buhay ang nanay. Ang problema, the more akong gumagante, hindi ko napansin ang sinisira ko sarili ko. Tapos sa mga kabataan dito na gumagante sa magulang, listen, hindi ka makakagante sa magulang, ang sisirain mo sarili mo. Ang problema, ay tumatanda na ako. Buti na lang may namit akong isang pastor. And I asked the pastor, is there hope for me? Hindi ako nakatapos ng pag-aaral, pero meron ba akong pag-asa? Kasi ang orientation po sa mother side namin, pag hindi ka nakatapos ng pag-aaral, wala kang future. Dalawang kapatid ko po nakatapos ng pag-aaral. Ay? So iniisip ko, sabi ko, anong nangyayari sa akin? Magiging taong grasa. Sa pogi kong to, bagay ba sa akin maging taong grasa? Bakit ka natatawa? Parang, hindi bagay, di ba? So when I met that pastor, my pastor told me about the kingdom. Sabi niya naman, Ruben, kung tatanggapin mo itong, listen na, my pastor doesn't promote Jesus. He promotes the kingdom. Sabi niya, pag naintindihan mo itong kaharian ng Diyos, eto gagawin ng Lord. Yung alalahanin mo na hindi ka nakatapos, pagkain, titirahan, damit, etc., lahat kayang ibigay ng Diyos. Nung narinig ko po yun, isa lang ang sabi ko, gusto ko po yan. Ngayon, sabi sa akin ng pastor ko, kailangan mong dumaan sa pintuan. Yun na si Jesus. Amen? Amen po ba? So, bandang uli, baksa ka kay Jesus. This word, all, these things, okay, covers three things. Eat, drink, and clothing. Amen? Nung nabasa ko po itong verse na to, nagulat ako. Matthew chapter 6, verse 32. These things, the food, the water, and the clothing, pakibasa po na lahat, dominate the thoughts thoughts of the unbeliever. Imagine niyo po na, by the way, ang original translation po niyan ay pagan. Pagano. Ang salita pong pagano ay hindi po sila yung naniniwala sa Diyos. Hindi ho. Pag sinabi po natin pagano, these are worshiper of idol. Sa Pilipinas, worshiper po tayo ng idol. Alam, makikita nyo na bawat syudad, bawat barangay, may kanya-kanyang patron. Di ba? Kunyari, nung si Mami sabi sa akin, nung siya ay mag-e-exam sa board exam, anong patron mo? St. Jude. Jude ba? O St. Jude, yung dadala mo ng itlog. Ibig sabihin, si St. Jude mahilig sa itlog. Ha? Santa Clara. Okay? So magdadala ka ron. Pero pumunta ka kay San Juan, hindi uubra yun. Doon basaan ang kailangan. Kaya kung wala kang dalang tubig, hindi ka pa pwede doon. Nakuha niyo po yan. Kaya ang sabi po ng Bible, these things dominate the thoughts of the unbeliever. Kaya makikita niyo po, no, ang mga tao ay idol worshiper. Tayo po mga Pilipino ay idol worshiper. Bago dumating ang mga Kastila, tayo po ay pagano.
ang sinasamba po natin ay isang tuod na kahoy. Alin po yung tuod na kahoy? Yung anito. So yung anito po ay yung tuod na kahoy na blanco yung muka. Yun ang ninuno ni Babalu. Mahaba yung mukha nun eh. Tapos nakaganon yun. Alam mo yung tsura? Okay, tapos maitim. So imagine mo, nung dumating ngayon sa atin ng mga Kastila, binihisan. Nakuha niyo pa yan? Kaya pag pumunta kayo ng Baklaran, ang mga Diyos dyan ay magkakaiba. Merong small, medium, large. Merong maputi, may itim. Pero ang Diyos, listen carefully, ay Espiritu. Hindi siya pa pwedeng gawin. Kaya nakakalungkot, pag nasusunugan yung mga tao, yung Diyos nililigtas, baliktad. Hindi mo pa pwedeng iligtas ang Diyos. Ang Diyos ang magliligtas sa atin. Amen. Amen po ba? Kaya ang Diyos gusto niya, ang pagkakilala natin sa Kanya Espiritu, dapat wala kang imahe. Yun ang reason kung bakit yung cross ng mga born again, walang tao. Nakita niyo po ba yung cross natin? Walang tao. By the way, dyan lang ako umuupo pero hindi na pwesto ko. Kaya napansin niyo po ba? Minsan tanong ko yan eh, bakit walang tao? Simple lang. Sa Bible po, 3 ang nakapako. Ganito nga yung kamay. Ay, 3 ang nakapako. Si Jesus yung nasa gitna. 2 magnanakaw ang kabila. Clear. Yung nasa kaliwa, sabi nyo sa kaliwa, kung totoong Diyos ka, kay pakawalan mo sarili mo, damay mo ko. Pumalag yung nasa kanan. Sabi nung nasa kanan, ay, tumahimik ka, wala yang kasalanan. Tapos sabi niya, Panginoon, ay, alalahanin mo ko. Imagine mo yung request niya, simple lang, just remember me. Diba? Ang ganda. Kaya ang unang kumanta niyan, hindi si Renz. Eto, remember me. At ang sagot ng Lord sa kanya, sabi ng Lord sa kanya, eto, Sen, ay, now, you will be with me in paradise. Tama? Ay, so come on, ganito nga uli. Ay, ganyan. So lumalabas, eto, yung nasa kanan, wala na. Di ba? Kasi dinala sa paradise. Si Jesus, bumaba sa krus, nilibeng, umakyat ng langit. Basahin niyo po yung Bible niyo. Kaya ang Bible po clear. Basahin yung Bible niyo kung may binanggit pa dito. Kaya pagka kayo ay merong krus na may tao, eto ho yun. Yung magnanakaw na hinihimas-himas mo. Klaro po ba yun? Kaya ang cross natin, walang tao. Ay, ang pangit naman yung Diyos mo nakadiaper. Amen? Wala rin po tayong Santo Niño kasi si Jesus, hindi po siya natiling pansot. Lumaki po siya. Clear. Nagkaintindihan po tayo. Kaya, uwi ba cross? Gusto nyo ng cross? Yung walang tao. Ay, gusto nyo, magpatato pa kayo. Walang problema. Basta issue nyo po, walang tao. Nagkaintindihan po ba tayo? Now, balik po tayo dito. Yung food, water, and clothing, sabi po ng Biblia, this dominates the thought of the unbeliever, of pagan. Ibig sabihin, ang mga pagan worshiper, ang concern po nila ay lahat ng bagay na needs. Kaya kung ikaw yung tipo ng tao na ang concern mo ay pangailangan mo, you are considered a pagan. Kaya mapapasin niyo po, ang isang tao kapag ikaw ay lumalapit sa Diyos, inaalis ng Diyos yung mga alalahanin. Yung mga concern mo sa buhay, yung pagkain, inumin, tirahan. Sabi ng Panginoon, eto gawin natin. Pag pumasok ka sa kaharian ko, lahat ng pangailangan mo, ipoprovide ko. Kaya naniniwala po tayo na ang Diyos ay nagpo-provide. Gumagawa ang Diyos ng paraan. Ang main concern na Lord, huwag mong alalahanin. Huwag mo lang isipin. Ang iisipin mo lang eto, hanapin mo yung aking kaharian, hanapin mo yung aking katwiran, lahat ng bagay na gusto mo, ako nang bahala. What a God. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan mag-alala. Ito po yung nagbibigay sa atin. Kaya mapapasin niyo po, no, nagkakaroon tayo dito ng napakaraming testimony na, alam mo, binless ako ng Lord. Amen. Tinulungan ako ng Diyos. Pinag-aral ako ng Panginoon. Bakit? Because these people begin to believe. When we understand these things, I tell you, you are going to see a lot of things. Napaka-importante po na makita po natin to. Amen. Once you understand this, magiging clear. And by the way, okay? Kaya tayo nagtatrabaho. Kasi ang main concern po natin ang needs. The main problem with many people na nagwo-work ito, sa sobrang pagod nila, wala na silang panahon para sumamba. Walang trabaho, hingi ng trabaho. Lord, wala po akong trabaho, bigyan mo akong trabaho. Binigyan ng Diyos ang trabaho. O ano, magsasamba ka na ba? Lord, naman, common sense. Binigyan mo ako ng trabaho. Natural, pagod ako. Kailangan ko mag-day off. And that will be a problem.
Anong gagawin ng Diyos in the future? Tatanggalan ka uli ng trabaho. And by the way, there is no security po sa trabaho. Kahit anong gawin natin, one day, mapapagod tayo. One day, tatanda tayo. Ang pangit naman, lolo at lola ka na, nagtatrabaho ka pa. God wanted to secure our future. Sino po ito yung totoo lang, no? Ay, dumating yung time, nakakaramdam ka na ng pagod. Pag bata-bata ka pa, medyo okay pa yun eh. Pero pag tumatanda tayo, ibang usapan yun. You need to secure yung pinaka-importante, kaluluwa. Can you say it again? Kaluluwa. Yung kaluluwa po ng isang tao ang isa sa pinaka-importante. Kaya sabi ng Panginoon, para makapag-focus ka sa kaluluwa, huwag mong isipin lahat ng pangailangan mo, ako na bahala sa'yo. Meaning, kapatid, sagot ng Diyos sa'yo lahat. Now, the question is this. Meaning, titigil ka ba sa trabaho? Hindi. Magtatrabaho ka pa rin. Pero, sisiguraduhin ng Panginoon na isisecure niya yung future mo. Amen. Importante yun. Gaano karami mga mag-aasawa ang nag-aanak? At pag nagkakaroon po ng anak, ay pinag-aaral yung anak. At ang iba, ang motibo ay iba. Namumuhunan. Para pagka tumanda na yung anak at nakapag-aral, sasabihin, anak, pinag-aral kita. Hindi kita sinusumbatan, pero pinag-aral kita. Pag tumanda ako, ikaw na bahala. That's wrong. Kami yung mag-asawa, ay literally wala kaming anak, biological. Alam mo, sabi ko sa asawa ko, okay, same down to, magkaroon tayo ng anak, wala, although marami po kaming mga pamangkin na pinaaral. Ngayon, mga professional na, ay, yung isa may anak na, yan, si Lucas. Amen? Sa amin po lumaki yan. So imagine, sabi ko kay mami one time, naalala ko nung si Elijah ay lumalaki, sabi ko malaki na si Elijah, 2 years old pa lang yon. Lumalaki na yung bata. Ayun ba nung time na nagpapayo ko na huwag na siya lumaki? Huwag namang maging unano. Ay, pero sabi ko sana huwag na lumaki kasi iba yun eh. Sabi ko sa kanya, pag tumanda na yan, iiwan tayo. Napansin niyo po ba yan? Ay, tatanda yung magulang mo. One day, yung magulang mo, kay tatanda yan, ikaw magpapamilya ka. Hindi pa pwedeng aasa ka sa anak. Now, some of you are working para secure ang pamilya mo at ang future mo. Listen, walang security maliban sa Diyos. Amen. Walang security. The only security na binigay sa atin ay maunawaan natin that we need to enter the kingdom of God. Nandun ang security. That's why, if you have entered the kingdom of God, kay nagbigay sa atin ang Lord ng tinatawag natin promise. Ano yung promise niya? All these things shall be added unto you. Can we say this? What a promise. Di ba nagbibigay ng guarantee? Yung mga eskwelahan po na ine-enrollan ng ating pong mga anak, they give us guarantee. Nagbibigay po sila sa atin ng hope. At sinasabi lang, pag dito nyo po in-enroll ang inyong anak, eto po gagawin namin. Pero mapapansin po ba yun? Still, kailangan pa rin mag-aral ng anak nyo. Pero it talks about partnership. Ginagaranti. Kaya alam nyo, nakakatuwa yung mga college school na kapag nakagraduate yung mga estudyante, nagbibigay sila ng paraan para magkaroon ng connection, para makapagtrabaho. Amen. Church, this is a big guarantee for every one of us. Kaya alam nyo, hindi nakakayang i-share yung gospel. Kasi nagbibigay po tayo ng pag-asa sa mga tao. Kapag ang isang tao ay hindi makapag-aral, we simply promote the kingdom of God. At sinasabi natin, once you enter to the kingdom of God, kaya ang pag-aralin ng Diyos. Kapag ang isang tao po ay baon sa utang, sinasabi natin, alam mo, when you enter the kingdom of God, sisiguraduhin ng Panginoon, siya magbabayad ng utang mo. Lahat masosolve. And some of us, we have experienced it. Amen. Kapag isang tao ay may problema sa kanyang asawa, sa kanyang anak, sa pamilya, may problema sa kanyang pag-uugali, once that person enter to the kingdom of God, napansin niyo po ba yung sinusolve na Lord yung kanyang mga pangangailangan? Because the kingdom of God promotes everything. Sabi ng Panginoon, kay the word kingdom settles all your needs. And that is a great thing. Napakagandang bagay po nito. Nagbibigay ng pag-asa. Naalala ko po one time, yung aking pong kapatid, nagkaroon po yun ng problema sa kanya pong asawa. Ay, munti ka na maghiwalay. So we keep on sharing the gospel. Until dumating yung time, sabi ko sa ate ko, alam mo kahit pa-counsel ka, hindi kayo maaayos. Isa lang ang solusyon. Okay? You need to enter the kingdom of God.
Once na nangyari yan, I tell you, aayusin. You know what? Yung ate ko, ay sumuko sa Diyos. Nung nakita niya, nasolve yung kanyang problema. Ngayon, nakita niya po yung dalawang pamangking ko po na nasa Canada, maaayos ang buhay. Ay? Doon ko nakita na totoo. Listen, sa isang pamilya, isa lang ang kailangan lumapit. If you are part of one family, hindi interesado yung mga ibang tao, okay, just be faithful. Yung paglapit mo sa harapan ng Diyos ang magliligtas sa buong pamilya. Kaya alam niyo, tama ang sinabi ni Paul sa Acts 16:31. Amen? Believe on the Lord Jesus Christ. You and your family will be saved. Bakit naligtas? Listen carefully. Bakit naligtas? Because one person stand. Amen. Pag merong isang taong tumatayo, sisiguro din ng panoon na yung buong pamilya niyan. Amen? Sinori, nung napakasalan ko po yan, hiwalay si mama sa si papa, yung biyanan ko. 20 years. You know what happened? When she decided to promote God's kingdom, you know what happened? Nagkabalik si mama sa si papa. Hindi mo pa pwedeng pagsamahin uli yung naghiwalay ng 20 years. Only God can do it. Amen. Kaya kung ano man yung mga problema atin pong kinakaharap, mamili ka, isosolve mo o hahayaan mong isolve ng Diyos ang problema mo. Ano gusto natin? Come on, what do you want? Amen? Pag tayo po ay nagkaroon ng sakit, mamili ka, doktor, gamot, or you are going to enter the kingdom of God at ang Diyos na ang bahala sa iyo. Kaya po tayo naniniwala that there is indeed a miracle. Naniniwala tayo na ang Diyos ay totoo. Amen? Hindi natin siya nakikita. Hindi natin siya kailangan punasan kasi inaagyo na siya. Hindi ho. Ang kailangan lang natin maniwala. Some of us, alam natin lang ating mga negosyo ay at stake. Pero once we enter the kingdom of God, nakikita natin yung provision. Nakikita natin na ang Diyos ay totoo. I always say this. Right? If you wanted to start a business, hindi mo kailangan mag-isip kung anong negosyo. Once you enter the kingdom of God, bibigyan ka ng Diyos ng talino. At kahit anong klaseng negosyo ang pasukin mo, sisiguro din ng Panginoon, ibe-bless yun. Bakit? Kasi nakataya doon ang pangalan niya. Amen. Can we say amen? Ay, hindi pa pwede. Kaya napaka-imposible na ang isang tao ay lumalapit sa Panginoon, hindi mabago yung kanyang buhay. Hindi mo kailangan magbago. Because change is a result. It is a product. Amen. It is a product. Gaano kasama po natin dito ang mga nagda-drugs dati? Hindi mapigilan ang pagda-drugs. But when they decided to enter the kingdom of God, nakita nila, no? Hindi sila na-rehab. Pero naitigil po yung bisyo. You know why? Because the kingdom of God is true. God wanted every one of us to see that there is power in God's kingdom. When we enter the kingdom of God, isang bagay siguro yun ng Panginoon, hindi ka mananatiling mahirap. Alam nyo, naalala ko to, no? Sinama ko one time si Saldi, nagkaroon kami ng reunion sa Southeastern College, mga 4 years ago. So nandun sila Jong Hilario, mga classmate ko nandun, mga batch. Okay? At alam nyo, natutuwa kami, dalawa kami naging pastor, yung isa taga Bicol. Paalala mo nga pala, pastor, pakilala ko sa'yo, baka kilala mo. Okay? Taga Bicol. So, dalawa kami naging pastor. Now, sa dalawang pastor, yung isa, batchmate ko lang ko yun. Yung batchmate ko, parang normal sa kanya maging pastor kasi mabait siya. Talagang mabait. Pero ako, talagang, okay, hindi talaga. Tapos, nandun po yung aking professor sa values. Siya po yung nag-prophesy sa akin eh. Kasi kami, panagkakating ako dati, mabait ako. Alam niyo, kasi merong nagkakating na bastos eh. Yung hindi nagpapaalam. Ay ako, pag nagkakating ako, nagpapaalam ako sa teacher, ma'am, medyo boring po yung subject, labas muna kami. Okay? Maliit na yung teacher ko eh. So, papayag siya. One day, sabi sa akin, Ruel, one day, you are going to serve the Lord. Not knowing yung aking professor pala ay isang believer sa Laguna. Ay, bago mag-pandemic, dinedate namin ni mami. Tapos, now, nalaman niya po naging pastor ako. At alam niyo, sabi ko sa kanya, alam niyo, ma'am, bakit ako naging pastor? Dahil sa inyo. Amen? Kasi sinabi niya eh. Okay? And I was given the opportunity to speak. I think para mga 200 yata kami doon.
without even thinking na one day I can be used by God. Just God's kingdom is true. So whatever things we are facing, fear about our life, na tumatanda tayo, paano yung future natin, amen, I tell you, there is security. Amen. Kayang siguraduhin ng Panginoon na kapag tayo ay naintindihan natin yung kaharian ng Lord, that it answers everything, makikita natin na, ito pala yung gusto ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, ay hindi niya gusto na lahat ng tao ay mapahamak. Makinig po kayo. Ay, less priority ng Diyos na mapunta ka sa kanyang pong heaven o sa paradise. Bigyan ko po kayo ng kwento and I will end in this. Peter. Na nakita po si Jesus si Peter, walang mahuling isda. Sabi ng Panginoon sa kanya, balik sa dagat. So nakahuli ng isda. So ang concern ng Panginoon ay yung buhay, needs. Ito po yung tanong ko sa inyo lahat, what is your need? Kaya during that time si Jesus, hindi niya po pinag-pray si Peter. Nagbigay lang siya ng instruction. Noong time po na magbigay si Jesus ng instruction, nasolve yung problema ni Peter. Now what happened? Listen. Nakahuli na maraming isda. Panoorin niyo po sa Chosen. Napuno yung bangka. Nung nakita niya po yung bangka na puno, Peter jumped and he kneeled down. Ang salita pong kneel, it means to worship. Sabi ng Biblia, siya daw po ay lumuhod at nagpatira pa. He acknowledged the Lordship of Jesus. Doon niya lang nakita yung kanyang pangailangan sa kanya pong spiritual. That's why, wag kayong mananakot ng tao, kailangan mo tanggapin si Jesus para pumunta ka ng langit. Kaya yung tao ayaw eh. We promote the kingdom. Once you understand entering the kingdom of God, all your problem will be solved. Listen, pag na-solve yung problema ng tao, magkakaroon ng tinatawag na spiritual alignment. Doon mo makikita na there is a need. Amen? Kaya kahit anong gawin natin sa mga tao, people will never be interested to God, but people are interested in their needs. And this kingdom wanted to provide for that need. Ano ang pangailangan? Marami po tayo dito, iba-iba mga problema po natin. Amen? Pag nakilala niyo po yan, si Yano. Okay? Alam po, noong time po na na-meet namin yan before, alam po kung saan nakatira yan? Sa truck, di ba? Sa truck ba yan? Doon siya natutulog. Noong una, hindi ko naniniwala eh. Tapos in-explain niya sa akin. So akala ko naman yung may duyan. Di ba? Yung may duyan sa ilalim. Yung pala sa loob. Doon siya nakatira. And we push him mag-aral. Ngayon po, praise God, nakapagtapos po yan pag-aaral. By the way, no, hindi po sila broken family. Kasi yung tatay niya at nanay niya po magkasama. Pero hindi siya kayang paaralin. Ano sabi ko sa kanya? Hindi solusyon ang nanay at tatay. Diyos. You know what happened? Nakatapos po yan. Ngayon, umuupa po yan ngayon, may sarili po yung bahay na inuuwian. You know why? Because kingdom works. Ilan po rito sa atin na wala ng trabaho at nakita natin wala ng pag-asa and yet nagkaroon ng trabaho? Amen. Gaano karami sa atin dito malalaki ang utang? Some umaabot ng milyon. Pero nakita natin, hindi natin kakayanin. Pero nakita natin, once we enter the kingdom of God, God settles everything. Amen. Ibig sabihin, totoo ang Diyos. Hindi ipipilit ng Diyos yung kanyang sarili sa'yo. Hindi sasabihin ni Jesus na tanggapin mo ko. No. Gusto ng Panginoon ito. Ma-realize mo yung need. Kaya makita niyo po si Peter, hindi nagpakilala si Jesus na Messiah. Sinagot lang niya na walang isda. Nung nakita niya that Jesus can provide everything, doon lang nabuksan yung kanya pong needs na this is the Messiah. That's why he decided to kneel down. At nung time na lumuhod po siya, nakita niya, solve na problema ko. By the way, alam niyo po ba kung bakit siya binigyan? Bakit tuwan-tuwa po si Peter? Napaluhod. Si Peter lang po ang disciple sa Bible na may biyanan. Na pag wala po siyang nahuling isda, aawayin siya ng asawa niya at dadakdakin sa kanyang biyanan. Kaya napaluhod siya, sabi, salamat po talaga, salamat po talaga. Talaga mapapapasalamat ka.
Alam niya, may mga biyanan dito, alam niya kung gaano kahirap ang may biyanan. Okay? Pero si Papa, wala kang problema dyan. Si Mama, kinuha na. Praise God. Diba? Are you getting me? Now, the question is this. What is your need? God's kingdom settles everything. Amen? Alam niyo, isa sa mga nakakatuwa talaga sa Diyos, ito, sabi lang, pandemic daw po, maraming taong mamamatay sa gutom. Diba? Yan ang atake. Pero napansin niyo po ba, walang nabalitaan ng mga pulubing nakabulagta. By the way, wag niyo sasabihin na ang mga pulubi binigyan ng ayuda. Kasi walang ID yan. Para makakuha ka ng ayuda sa atin, kailangan may ID ka. Ano ka man kumuha pa ng driver's license yung mga pulubi. Wala ho. Hindi lahat ang binibigyan. Pagpapatunay na ang Diyos ang bumubuhay sa tao. Ibig sabihin, lahat ng mga pangailangan mo, sasagutin ng Diyos. Amen. Come on, palakpakan natin ng Panginoon. Amen? In other words, this is the reality of life. Listen, the more kang tumatagal sa Lord, ay listen, kung ikaw ay nagsimula kang mahirap, ay listen, magtatapos kang dakila. Kaya ang buhay po natin paangat ng paangat. Amen. Kung ikaw ay nakatira ngayon sa depressed area, one day aalisin ka dyan ng Diyos. Bibigyan ka ng Diyos ng sarili mong tahanan. Ililipat ka sa isang mas maayos na komunidad. Amen? Because this is God's promise. Pag ito po ay narinig ng mundo, magkakaroon sila ng pag-asa. Gusto ko yan. You know why? Dahil normal po sa tao ang maraming alalahanin. Bakit ako lumapit sa Diyos? Takot ako magutom. Hindi ako nakatapos sa pag-aaral. Takot ako saan ako titira. Marami akong bagay na kinatatakutan. Dahil nakita ko isang bagay na ang salita po ng Diyos totoo. God wanted only people who will be proclaimer of God's kingdom. Yung bang magkakaroon ng pag-asa? Isa po sa aking mga batchmate doon, ay sinabihan po ko, yung reunion namin, nung sinabihan niya po ako, akala niya may insulto ko. Ay, pero ano yun, mga kaibigan ko talaga. Sabi sa akin ng isang classmate ko doon, "Bray, balita ko, pastor ka. Malakas mga asa." Sabi ko, nabigyan ng pagkakataon. Tapos siya ito sabi sa akin, di ba pag mga pastor mayayaman? Ay, eto po yung totoo. Listen, ay, marami po mga pastor na kasama rito. Hindi lahat ng pastor mayayaman. Hindi lahat ng pastor umaangat ang buhay. That's why we help. Hindi totoo pagka naglingkod ka at naging pastor ka, aasenso ka. Bibihira lang po ang umaangat. Because not all people are entering the kingdom of God. Napaka-importante po na makita natin that there is only one hope that God wanted every one of us to see. Ano ang problema ng bawat isa po sa atin? I have a good news for you. God is offering to us things. At ang sabi niya, all these things. Meron po tayong mga kasama rito, o na merong anak pero walang asawa. Hindi madali yon. Paano mo papakainin? Paano ang pag-aaral? Ang dami yan. I have a good news for you. God's kingdom. Amen? Some of you, hindi ka kayang paaralan ng mga anak, ng mga magulang mo. I have a good news for you. God's kingdom. Some of you, nararamdaman nyo na tumatanda na kayo. At kahit anong gawin mong pag-iipon, alam mo na hindi kakayanin. I have a good news for you. God's kingdom. Some of you rito, may asawa kayo, and yet alam mo yung asawa mo hindi faithful. Yung anak mo nagda-drugs. Yung anak mo nagbubulakbol. Hindi nag-aayos. I have a good news for you. Let us enter the kingdom of God. Once we enter the kingdom of God, I tell you, ngayon taon, ang pinakamagandang taon na makikita ng bawat isa po sa atin. Amen? Come on, palakpakan natin ng Diyos. Amen? Sino po ito excited kayo na ngayon taon, marami sa atin dito, mas iaangat ng Lord ang buhay natin. Some of you ngayon, meron kayong business. But ito yung bagay na gusto ko maintindihan nyo. Okay? Maybe some of you, possible bigyan ka ng Lord ng isa pang negosyo. Some of you, matagal ka na nagpa-pay ng promotion. I have a good news. Hindi ka mapopromote kasi magaling ka. Mapopromote ka kasi you are catering. You have the image of God. Amen? Some of you, hindi mo na alam kung ano gagawin mo sa anak mo at sa magulang mo.
sa mga tao sa paligid mo. But I have a good news for you. God is offering a solution. Church, God's kingdom will definitely give us hope. God's kingdom wants us to see that there is beauty in life. Can we say amen? Amen po ba? Okay? Ito po yung isang bagay na pinakamaganda. Alam nyo, no wonder, ay, minsan iniisip ko to, no? Ang pangarap ko lang naman, magsundalo. Pangarap ng tatay ko, maging engineer ako. Wala natupad sa dalawa. Kasi nakita ko na mas maganda ang plano ng Diyos. We may not understand a lot of things. But the moment we decided to surrender to the Lord, you are going to see great things. Totoo po ang Diyos. Amen. This is life. Amen? Kaya alam nyo, minsan may mga tao nagsasabi, kayo mga born again, nakakatuwa kayo, no? Lagi kayo nakangiti. Parang wala kayong problema. Hello? Tao tayo. Pare-parehas tayo may problema. Ay, 23 years na po kaming kasal. 23 years, malaki problema sa akin yan. Ay, at ako rin sa kanya. Bakit? Wala namang perfectong pagsasama eh. Amen? Gusto niyo malaman isa sa mga ayokong ugali ni Mami? Bubuksan niya ilaw. Tapos hindi niya papatayin. Ganun yan. Bubuksan niya yung TV, tapos hindi siya manonood. Bubuksan niya yung aircon, tapos papasok kwarto kasi yung aircon nasa sala. Tapos sabi ko sa kanya, hindi mo pinatay yung aircon. Siya pagalit. Pinatay ko. Hindi mo pinatay ko. Sabi ko, Lord, sige Lord, pinatay na lang. Ako ano po ba yan? Pakibasa po na lahat, everyone. These things, ano na po yung things? Food, water, clothing. Dominates the thoughts of unbeliever. Amen? But the good news is this, wala pong unbeliever dito. There's no pagan. Only believer. And one thing ang naintindihan natin ay there is security in the hands of God. Amen? I want everyone to close your eyes, bow your heads. Come on. Just close your eyes and bow your heads. Ano yung mga bagay na nagbibigay ng alalahanin sa'yo? Some of you, medyo nagkakaedad na kayo, you still work. At alam mo na papagod ka. Ang tanong, kailan ka titigil? But if you're going to enter God's kingdom, God is offering solution. Some of you, may problema ka sa asawa, sa anak, sa mga kamag-anak, sa kaibigan. Ang relasyon nyo ay at stake. Hindi mo alam kung paano pa kayo magkakasundo. I have a good news for you. God's kingdom. Some of you, may nararamdaman po kayong sakit. Kaya mo naman bumili ng gamot. Kaya mo ang doktor. Pero alam mo, there's no guarantee. I have a good news for you. God's kingdom. Some of you, hindi mo alam kung saan mo kukunin yung baon. Tuition fee na yung anak. Itong dating na pasukan. I have a good news for you. God's kingdom. When we decided to enter God's kingdom, kayang isolve ng Diyos ang lahat ng ating pangailangan. Now, what are the things that hinders you? Huwag mong ayaan na yung pangailangan mo, pigilan ka para lumapit sa Diyos. Kasi yung pangailangan mo, ang mismong ginagamit ng Diyos para hanapin mo siya. Kaya ka ngayon nandito ngayong umaga. Even po yung manonood natin online, kaya ka nakakapakinig. Kasi you have a need. And God wanted you to understand that God is offering a solution. Enter God's kingdom that offers rest. Everyone, okay, dilat po sandali. I want you to understand this last verse. What is God's kingdom means? Pakibasa po na lahat. The kingdom of heaven is like, number 1, treasure. Ganito nga po yung kamay. Okay, treasure, pearl, and fishing net. Church, solution ba yan? Yes. Sabi ng panahon, pag nasumpungan mo yung kaharian ko, nakasumpong ka ng kayamanan, nakasumpong ka ng perlas, nakasumpong ka ng net na pangkuha ng napakaraming isda. Ibig sabihin, ano man ang sitwasyon na yung dinagdadaanan ngayon, ito ang sinasabi ng Panginoon, sagot ko na. Ako na bahala. Amen? Come on, palakpakan natin ng Lord. Yun yung sinasabi ng Panginoon.
Ibig sabihin, hindi mo kailangan matakot sa iyong pagtanda. Ang Diyos ang bubuhay sa iyo. Walang pulube na namatay during pandemic. Walang isda, wala po nalulunod sa mga isda. Walang aso. Minsan iniisip ko nga 2 years. Nakatanggap ang maraming tao ng pandemic ng ayuda. Ito yung tanong ko, kasama ba yung mga aso at pusa sa kalsada? Sino nagpakain sa kanila? Diyos. Mas mahalaga ka. Kaya ang iniisip mo ay, gusto ko makapag-aral, hindi kaya ng magulang ko. I have a good news for you. God's kingdom is offering a solution. Amen? Ama, palakpakan natin ng Panginoon. Hindi habang buhay maglalakad ka. One day, bibigyan ka ng Diyos pagkakataon magkaroon ng sasakyan. Hindi ka habang buhay mangungupahan. Bibigyan ka ng Diyos ng sarili mo. Amen? Hindi kayo habang buhay nasa depressed area. One day, ititira ka ng Diyos sa isang mas maayos na komunidad. This is the promise of God's kingdom. God wanted you to enter that kingdom. Sino ito ngayong umaga, you are so excited that there is hope. Binibigyan tayo ng Diyos ng pag-asa. At nararamdaman mo na merong security sa kamay. Ang security mo, wala sa trabaho, wala sa asawa, wala sa kumpanya, wala sa school. Ay, nasa Diyos. Amen. At ang nakakatuwa, yung Diyos po natin, hindi po siya babasagin. Hindi mo siya kailangan buhatin. Siya ang bubuhat sa'yo. That's the reality. Nung naintindihan ko po to, alam nyo, nakita ko, sabi ko, secure ang future ko. Amen? There is security. Ibe-bless tayo ng Panginoon. Can we say amen? Ama, are you excited? Bigyan natin ng Diyos ang pinakamalakas na palakpak. Can we say this again? God's kingdom answers everything. Come on, this time po, tayo lahat ay pumikit. If you have your Bible, just put your Bible in front of your heart. And I want you to follow the simple prayer. Come on. Just follow the simple prayer. Just close your eyes. Bow your heads. Just simply follow the simple prayer. Just simply say, Abba, Father, this very moment, I thank you for your Spirit revealing to me the kingdom message that there is hope for me, for my future, and even for my family. There is hope for my health, for my job, for my finances, for my health. Everything will be answered by your kingdom. Thank you, Abba. I honor you. I adore you. And this very moment, I wanted to decide to surrender to you my life and to accept you as my Lord and Savior. Because indeed, you are not only a Savior, but my King who can provide everything I need in life. This I pray, expecting your kingdom to be manifested in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. And everyone say, Amen and Amen.